Nagtataka lang ako dahil na yung Pogo, dumami yan talaga ng panahon ni Presidente Duterte. Talagang nagkaroon ng malawakan. Senator Risa Hontiveros at ako ay nagpagkamay sa kanya. Papasay kanina na-mention niyo yung mga opposition tapos mga dilawan na dati kumukontra kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon sumusuporta na. Noong 2022 po na SONA ni BBBM, yung pinakauna niyang SONA, itong si Senator Hontiveros, never po yung pumalakpak. Pero papasekla sa Monday, nakarang Monday pala, July 22, yung third SONA of BBBM, kasama pa sa nag-standing ovation and pumalakpak, lalong-lalo na sa usaping Pogo na totally ban or binan ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ako ay nilapitan ko. Hanggang sa may diwata na magdinit ko. Ako mismo lumapit kay Senator Risa Hontiveros at ako ay nagpagkamay sa kanya at binati ko siya at sabi ko, congratulations, hanga ako sa ginagawa mo tungkol dyan sa yung mga pogo-pogo na yan at saka yung sa kanyang pananaliksik tungkol kay former Mayor Guo. Sabi ko, tama yung ginagawa mo. At sabi niya, oo, sobra na kasi. Tama yung ginagawa mo. At sabi niya, oo, sobra na kasi. Shoutout sa 151,000 viewers. Kamayan kay Senator Risa Hontiveros. At ako'y humahanga dun sa kanyang ginagawa ngayon. How about sir dun sa total ban na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ako ay naniniwala dyan sapagkat ang katwiran ng iba ay malaki ang buwis na mawawala. Pero ako ay sang-ayon sa sinasabi sa posisyon na ng ating bagong Secretary of Finance, si Secretary Ralph Rector, na ang mawawala na buhay sa Pogo ay madali nating makukuha sa iba at yan ay maiibsan din kung magkaroon man ng kakulangan. At tax collection ay ma-achieve during the current year of 2024. Kaya sabi niya, ang kanyang rekomendasyon ay siyempre isa yon sa nagbuo ng desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na alisin na nga ang Pogo. Nagtataka lang ako dahil na yung Pogo, dumami yan talaga ng panahon ni Presidente Duterte. Talagang nagkaroon ng malawakan na paglago ang Pogo noong panahon ni Presidente Duterte. Bilang panghuling salita, gusto kong ipangawa sa ating mga kababayan na nakikita ninyo kung gaano kasipag ang ating Presidente sa pagpapatupad, pag-iisip ng mga programa upang makabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan na mahihirap. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik sa pagmamahal sa bayan, adik sa pagtulong sa ating mga kababayan, at adik sa kanyang adhikain na makabuti ang kinabukasan ng ating bansa. Adik na adik sa pagtatrabaho, adik na adik sa pagserbisyo. Maraming salamat. Salamat po, Papa Sek. Good morning po. Mabuhay ka. Thank you. So sa mga kababayan natin, maraming salamat sa pagsama. Mabuhay kayo. Yung ating mga supporters dyan at followers, no? Mabuhay kayo, mga bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Thank you and maraming salamat. Good morning. Happy Monday.